Good morning mga ka-Jinx 07. Tayo nagbabalik ngayon guys at mayroon tayong isang Vitro na laptop. Ito yung brand ng Acer. Ang problem nito ay hands. Ang bilis nito kasi masira guys. So baka may laptop kayong ganito. Sundan nyo ng video natin at ganito siya kung paano ayusin. Kasi usually yung ganitong laptop madali talaga masira. Gawa ng dinidikit lang nila sa metal yung pandikit. Which is hindi masyadong madikit pag sa metal yung mga ibang mga pandikit guys. Kaya ito yung gagawin natin dito para mas lalong tumibay siya. Actually, hindi lang itong Vitro na to ang hawak ko ngayon. Marami na akong nagawang ganito. So, madali sa kasi siyang bumigay. Kaya ito yung gagawin natin guys. Sundan nyo lang guys at pinabilis na natin video para mabilis natin matapos ito. Siyempre, kagaya ninyo, gusto ko ring matapos agad at malaman kung anong mga gagawin natin dito. So, yun guys. Sundan nyo lang guys yung video natin. So, yan kung hindi ka pa nakapollow or nakasubscribe sa ating YouTube channel guys. Mas magandang i-subscribe mo. Then, i-hit mo notification bell. Like, comments kung meron kang mga comment na pwedeng itanong sa atin guys para masagot natin. And also, para updated ka sa susunod nating mga video na i-upload. So, don't forget to subscribe. Then, hit notification bell, like, and comments. And share na rin guys para matulungan natin iba. Para natin matulungan. So, ganito lang gagawin natin guys. Anyway, hindi natin masyadong makita. Gawa ng nilagay ko lang yung cellphone sa gilid guys. Wala tayong taga-video kasi. So, pero madali lang naman siya. May malaman nyo. So, ang gamit ko nga pala dito ay isang may tiban lang. Saka isang cotton o bulak. Yun lang guys. Ang maganda, iporma nyo muna yung, yung cotton sa ilalim. Then sa kanyo, lagyan ng may tiba. Mas matibay ito guys. At magawa nyo ng maganda o malagay nyo siya ng maganda talaga doon sa tamang kung anong original niya sa dati. So, ito nga guys, pasensya, hindi ko natanggal pa rin kamay ko dito. At medyo masilan kasi guys. At anyway, dapat yung mga may tiban nyo dito guys, naka-ready na siya. Para lagay na lang agad pag na-position na natin yung bulak. So, dito nga guys, at nilalagay natin yung case niya. Siyempre, ang purpose nito guys is para malagay natin ng tama yung forma niya. Kasi baka mamaya umangat ito kung hindi natin ilagay. So, habang hindi pa matigas yung may tiban, saka yung bulak, mas maiging ilagay natin muna siya guys para anyway, mamaya tatanggalin din natin yan guys. Pang ano lang siya. Pang ano ba, kumbaga pang flat na ma-fix na sakto yung pagkadikit. Kasi may time kasi na umaangat yan. Kaya ang ginagawa ko habang malambot pa yung may tiban saka bulak, nilalagay ko na siya agad. Yung purpose nun is para mamaya pagtanggal natin, naka na siya. Kumbaga, nakaposisyon na siya sa tamang position niya. Siyempre, parang original siya. So, ito nga ang purpose nito guys, kung bakit ko nilagyan ng mga yung mga double-sided tape na sa taas. So, kung nakikita yung mga bilog na yan, is para yung may tiban, hindi siya umaagos kasi yon, hindi siya mapunta sa LCD. Kumbaga, pa-slide siya dito pababa. So, yun ang purpose. So, tapos na tayo sa kabila guys. At dito nga, dito na tayo sa kabila ngayon. Ang kabila medyo lala talaga to. So, anyway, may tatlong screw siya, yung malapad. Pwede nyo hindi na ilagayan guys, gagaya ng ginawa ko dito. Kasi ito, wasak na wasak talaga siya. So, ang ginawa ko lang, yung tatlong butas na yun, nilagyan ko ng parang bulak. Ayan, parang bulak. Bulak talaga. Pati yung butas, pati sa taas, nilagyan ko rin parang flat. Para siya, parang screw na rin. Then at the same time, paglagay mo ng plastic na yan guys, plastic cover na yan, didikit na rin pati yung plastic cover. So, hindi talaga siya bibigay. So, yun lang. Tingnan nyo, kung napansin nyo, tinanggal ko na. Gawa nang may napansin akong bumubukol konti. Ginawa ko, yan. Para sumakto talaga siya. So, yun. Habang malambot pa siya guys, agapan na natin. Diyan, medyo ingat kayo guys, kunting kamali lang, crack agad ng screen. So, ganun lang. Anyway, ito medyo mahirap na klaseng gawaan ito ng hens. Meron namang mga hens na bulak na ilagay ko guys. Tapos na agad, saglit lang.
Ito medyo mahirap 'to, kaya hindi niyo masyadong makita 'to guys gawa ng naka-ano talaga yung kamay ko dito, nakaalalay. So, dito na nga tayo sa isa. So, pansinin niyo guys yung ginawa ko guys, 'yan. Sinasakto ko muna siya doon sa tamang posisyon niya. Then after niyang masakto sa tamang posisyon, is lagyan na siya ng bulak bawat butas na 'yan. At dito nga guys, akala ko wala akong video kaya normal na gawa ko lang ito. Hindi ko inalis yung kamay ko. So anyway, i-explain ko na sa inyo masyado guys para maintindihan niyo rin. Ang pinaka-main ko dito guys, bulak lang at saka may tiban. Yun lang. At itong vitro kasi na 'to, may mga metal 'to sa likod. Ang ginawa ko, tinanggal ko na rin guys. Tinayre ko na lang yung ano, pansinin niyo guys kung anong ginawa ko. Yan, nilalagyan ko ng bulak yan bawat butas na yan, oh. Then yung kabilang butas kasi niyan sa likod, yun nadidikit sa plastic. Yung sa taas naman, yun yung parang magpigil, parang screw. So ang magiging takbo niyan, lalapad yung taas na yan para hindi siya mabunot. So, ang bulak kasi guys, at saka lagyan mo ng may tiban. Grabe yan. Sobra pa sa plastic at tigas. Kaya hindi talaga 'to basta magbibigay. So, yan guys, kung napansin niyo, gano'n lang maglagay ng bulak. Yan, ganyan ginawa ko. Then, lagay ng may tiban. Sukat-sukat ko muna guys. Ang ginawa ko diyan, sinusukat ko para kung magsakto siya. So, mas maganda talaga itandaan niyo kung saan man ang posisyon niya. Yung gilid by gilid, tandaan niyo talaga kasi baka hindi magkasya mamaya sa body niya kung saan siya ilalagay natin. So, dito nga ay yan, alalay. Yung purpose niya kasi sinabi ko sa inyo kanina para yung may tiban hindi aagos doon sa LCD, sa baba lang siya. Yung pansinin niyo guys at binilisan natin diyan. Dapat mabilis yung kamay niyo dito guys kasi konting kamali lang ito. Talagang dapat hindi bitin yung may tiban, dapat sakto. Tulad niyan, naghingi ako sa kasama ko at matagal na binigay kaya medyo tumabingi kontian siya. Pero anyway, naagapan din. Ayan, tinulungan ko na kasi matagal at kasi dapat mabilisan 'to guys. Ayan, hataw-hataw agad, tapos after niyan ilagay niyo na agad yung cover casing niya para sa posisyon na mabalik siya sa dating posisyon. Then ito guys, ang gagawin ito naman sa ano na 'to, kailangan naka-ready na talaga pati yung mga flex niyo diyan kasi ito pang sa matagalan na yan guys, wala ng tanggalan talaga yan. Yan yung naka-fix, unlike sa kabila na puwede pa nating tanggalin kasi nilagyan ko yun siya ng screw. Ito wala na, naka-built-in na talaga. Mas matibay ito guys, kaysa doon. Anyway, matibay naman silang lahat pero mas garantisado ko ito gawa ng dami ko ng ginawa nito guys, hindi talaga bumabalik. Yung iba, kung gagamit kayo guys, 'wag na kayong gagamit ng mga pandikit tulad ng mga epoxy, madaling bumitaw yun. Ito na lang kayo, yung bulak sa kamitiban, mas matibay ito guys. Parang pustiso. Dati kasi ginagamit ko mga self-curing liquid, ngayon ito na lang guys kasi yun kasi mas kung mabilis ang gawaan mo dito, mas mabilis dapat doon. Kasi mabilis tumuyo yun. So alright, gano'n lang kabilis maggawa nito guys. Gano'n lang, mamaya okay na yan siya. Konting patuyo lang konti, then tapos na yan siya. So yun guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe below. Then hit notification bell, like, comments kung mayroon kayong mga katanungan guys. Then don't forget to share para makatulong tayo sa iba at para marami tayong matulungan. So yun, yung iba guys, hindi tinuturo itong mga technique na to guys. Anyway, kahit hindi nyo masyadong nakita, alam nyo naman, in-explain ko kung anong mga gagawin nyo guys. So, madali lang yun. Madali lang. Totoo. Ingat lang, kailangan natin idasal sa Diyos na hindi tayo makadisgrasya ng LCD. Kasi medyo masilan to guys, ang paggawa na to. Anyway, mahal ang singilan ko nito pag ganito guys. 1.5 each ang singil ko nito. So, napansin natin lumuluwang pa. Ang gagawin natin dito, lagyan natin ng double-sided tape para kasi minsan kasi pag ganitong problema guys, yung mga lock na plastic doon, bumibitaw na siya. Kaya double-sided na lang gawin natin dito para babalik sa original. So yun guys, gano'n lang. Kung mayroon kayo ibang concern about printer o anything na problem sa inyong mga laptop or printer guys, pwede kayo mag-message sa akin guys o mag-comment.
para matulungan natin kayo. Anyway, ang dami ko na natulungan dito sa YouTube ko guys. Tuwang-tuwa naman ako at marami tayong natulungan mga kababayan. Hindi lang kababayan natin, although sa ibang bansa din marami tayong natulungan. So yun guys, malapit na tayo matapos dito. Konting kabit na lang yan, din mamaya babalik na natin doon. So yun, kinakabit na nga natin guys. At for final ano na to guys. Okay, para malagay na natin doon. So yun guys, sana nakatulong tong video na to sa inyo. At magiging successful ang mga, alam ko ang manonood nito is mga bagong tech pa lang na nag-aaral. So ito yung guide nyo sa inyo guys para madali kayong matuto. So yan na. Pero dito guys ginawa ko rin kanina, inopen ko yung laptop, tinanggal ko yung battery. Kasi mas pinaka mga safe yung tanggalin yung battery bago tayo tumanggal ang mga parts tulad ng LCD, yung flex na yan, pati sa wifi cable. So yun guys, ganoon lang kadali. Tapos na yan. Scroll natin. Balik. So yun guys, kung napansin nyo yun. Ang purpose nun kaya inangat ko para ma-fix yung kabila. Kasi medyo mislide sa konti. Pero anyway, kaya lang naman. So yun. Okay, balik. Cable. Medyo mahirap lang to guys, gawa ng baklasan talaga lahat ng laptop. Tanggalin mo na siya doon sa kung saan nakalagay yung sa motherboard siya. Motherboard. So yun na nga. So syempre, balik na natin yung battery for final. So yun guys, tapos na to guys. God bless sa inyo guys. Sana makatulong ang video natin sa inyo. Don't forget to share guys para marami tayong matulungan na kababayan o kapwa natin. Alright, tapos na guys. Thank you.